Oy, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, merong parang defensive ka-coffee. Isang PNP chief daw po allegedly ang tumulong dito kay Alice Guo para makalabas po ng bansa. Ayon po yan sa intelligence report na nakalap ng otoridad. Siyempre, si Bato, senador, dating PNP chief, abay defensive. Hindi daw po siya yan. Talaga ba? Hindi ba siya? As of the moment, hindi naman talaga siya. Sabi ng mga reports, hindi raw si Bato. Sa bagay, marami naman mga naging PNP chief ka-coffee. At hindi lang naman si Bato yan. Pero bakit defensive itong si Bato? Mamaya may sasabihin ako sa inyo, no? Citing Intel, PAGCOR executive says a former PNP chief may have helped Alice Guo escape. Ayon po yan sa report na nakuha ng PAGCOR. Yan, nasa headline po yan ng ABS-CBN. Dahil kahapon po, sumalang na naman po itong si Alice Guo at ang kanyang mga kasamahan, dating kasamahan at maging ang kanyang kaibigan / lover daw na mayor na imbestigahan po yan dyan sa Senado. At na-mention po itong dating PNP chief. Marami-rami naman yan. Yun nga lang, isa si Bato. Pero si Bato, nagiging defensive. Bakit kaya defensive itong si Bato? Hindi raw sila nagkita ni Alice Guo. Baka nga hindi. A former Philippine National Police may have been involved in Alice Guo's escape from the country. A Philippine Amusement and Gaming Corporation official told senators Tuesday, citing reports from the intelligence community. Actually, yung si Alice Guo, yung grupo nila, kung dumaan yan backdoor, no? Hindi yan naalis ng walang proteksyon. Ka-coffee. Sa dami ng tao dito sa Pilipinas, makikita sila. Merong tumulong dyan na mataas na opisyal. Malalaking tao ka-coffee ang tumulong dyan. Napaka-generous ito ni Alice Guo. Imagine willing to pay 1 billion pesos ang willing niyang ibayad para lang mabura itong mga problema niya. Itong sigalot niya, itong kaso niya. Ano pa? Yung doon sa tutulong sa kanya para makalabas ng bansa. Definitely may mataas na tao dyan na tumulong. May mga aligasyon din na mataas na opisyal daw ng Bureau of Immigration ang tumulong para makalabas. Ito naman ang sinasabi ng PAGCOR, dating PNP chief. Yun nga lang, may nasaktan. May defensive sa loob, si Bato de la Rosa. During the resumption of the Senate's hearing into illegal pogos, Senator Risa Ontiveros asked government agencies about new details on Guo's secret escape from the Philippines in July. Biruin mo hindi na malayan na umalis na pala ng bansa yan. Nagulat na lang tayo, nasa iba't ibang bansa na. May proteksyon May pinag-uusapan sa border immigration. Hindi ko lang alam ang exact amount ng bribe, including PNP official na involved. Hindi ko lang ma-confirm, said PAGCOR's Security Monitoring Cluster Head Raul Villanueva, a retired military officer. Ang sinasabi niya, Ontiveros asked if there was a specific PNP unit that facilitated Guo's escape, but Villanueva, citing Intel, said they were PNP personalities. Nakalulungkot lang ito ka-coffee dahil may mga bulok na kamatis pa rin na nasa gobyerno na masuhulan lang. Sige, ipagpapalit ang kanyang sinumpaang tungkulin. Hindi naman natin sinasabing lahat, no? Dahil hindi naman perpekto talaga ang bawat gobyerno. At ganoon din ang Philippine National Police. Sa dami ng mga pulis dyan, sa dami ng mga opisyal dyan, hindi mo naman magagaranti na lahat yan itapat sa kanilang tungkulin. Meron pa rin dyan ka-coffee na masisilaw ng suhol. At ito na nga ang nangyari. Kung totoo ba itong report ng PAGCOR na may mga tumulong na PNP personalities para makaiskapo itong si Alice Guo. Hindi PNP unit but personalities. I think it was mentioned, the former chief PNP, sabi ni Villanueva. Sino yan? Former chief, ibig sabihin general. Dating general, pero retired na ngayon. Kasi former Tumulong magpaiskapo. Ano ibig sabihin yan? Kapag siya ay general, marami pa rin yan koneksyon. Marami pa rin yan tao, mga naging under na opisyal, na mga police officers na naging under niya noon. Isang tawag niya lang yan general yan O sige, ako nang bahala sa iyo, bigyan ko kayo tago 100,000 I-assist nyo lang to, hindi na itong maharang. O sige, i-convoy nyo lang to. Di ba kalusot na yan? Di ba? Kasi nga may mga bulok na kamatis na nandiyan sa gobyerno. So, former PNP chief daw yan. Ang hinala ko dyan hindi naman sa nagiging nagiging sobrang bitter. Hindi man bitter, no? Nagiging
negatibo tayo. That's the exact term. No? Nagiging negatibo tayo sa mga Duterte. Posible ka, Coffee, dahil ang nalilink naman dito sa Pogo administrasyon ni Digong eh. 'Di ba? Kailan ba namayagpag yung Pogo na yan? Administrasyon ni Digong. Sino ba naglabas ng executive order para i-allow yung operasyon ng Pogo? Administrasyon ni Digong. Si Harry Roque nalilink dito sa Pogo. Na anong taon ba si Harry Roque na mayagpag bilang presidential spokesperson? Administrasyon ni Digong. So ang teorya ko dito, ito'y teorya lang ha. Itong PNP chief na ito, dating PNP chief, itong official na ito, administrasyon ni Digong. Ako, confident ako. Kung totoo man itong Intel report na ito, once na ma-verify itong Intel report na to, for sure, ang PAGCOR may pangalan na sila. Confident ako na yung dating PNP chief na yan, tao ni Digong yan. Panahon ni Digong yan. Teorya ito ha, teorya ha, disclaimer. Baka sabihin ninyo, nag-ano tayo ka-coffee ha. Nag-name names tayo. Marami naman palit-palit yan eh. Ilang beses nagpalit ng PNP chief sa panahon ni Digong. Kasi isang tawag lang yan, ka-coffee. Isang tawag lang yan ng principal nitong PNP chief na to. Kung sino man yung boss, dating boss nitong PNP chief, isang tawag lang sa kanya yan, ang assistant to na kung sino man. Halimbawa, General, tulungan mo naman, hingi ako sa'yo request. Hindi siya makakahindi. Kasi yung nag-appoint sa kanya noon, di ba? Yun ang nakikiusap sa kanya. Kahit hindi man the exact person ang tumawag sa kanya. Kahit assistant lang, o tawagan sa General, o may palabas tayo. Si Mrs. G daw. O Mrs. G o Miss G, palabas yan. Assist mo naman, ako nang bahala sa'yo. Di ba? Ano ba gagawa ng PNP chief na yon? Kung may tumawag sa kanya at may nag-utos sa kanya na i-assist yan. Kasi baka madawit sila. Yung principal na yon, madama yung principal na yon kung sino man yon. Di ba? Yan ang teorya ko. Mataas na opisyal yan na tumawag doon sa dating PNP chief na tulungan na makalabas ng bansa. Di ba? Nako, yari. Pag makalkal na yan ka-coffee, for sure may pangalan ng PAGCOR dyan. Yun na lang, they have to verify first bago nila ilabas yung pangalan na yan. Hindi unit to ka-coffee, hindi unit kundi personalities. Hindi nila kinakatawan ng PNP sa sitwasyon na ito. Pero tulad na sinasabi natin, walang perpektong gobyerno, walang perpektong organisasyon. Meron at merong bulok na kamatis na maliligaw dyan. Villanueva clarified that the intelligence reports have yet to be verified but added that the unnamed former PNP chief was Aguo's monthly payroll ever since. Wow, magkano ang monthly payroll nito? Buwan-buwan daw po nakatatanggap itong hepe ng pulisya. Magkano kaya yan? 500,000 a month? Protection to ka-coffee. 500,000 a month? 1 million a month? Para, syempre, ibibigyan niya pa yung mga tauhan niya. Grabe to ha. Napakayaman ni Alice Guo. Napakayaman ng kanilang transaction dito sa Pogo. Kaya na mayagpag yan eh. Kasi akala siguro nila, nung panahon ni Digong, may basbas kasi eh. Kaya, hayaan lang nila. Sige, magpakasasayan sila. Diba? He said, yun lang po ang narinig namin within the intelligence community. The PNP's representative at the hearing said that they have not heard of such intel report. Hindi talaga. Talaga nila maririnig yan. Yung aming intelligence community ay tuloy-tuloy po ang pag-coordinate sa ibang agency. Police Brigadier General Raul Takaka said, adding complaints would be filed if the PNP finds evidence of bribery related to Guo's escape. Meron at meron yan, imposibleng wala ka-coffee. Sa dami ng pera, sa dami ng mga taong nasisilaw sa pera, madali lang sa kanila yan. Fortunato Manahan Jr., Chief Intelligence Division of the Bureau of Immigration, said it is still conducting its internal investigation to determine whether their employees helped Guo escape. Isa pa yan, sa Bureau of Immigration. Meron at meron yan. Kasi si PBBM hindi maniniwala yan si PBBM na walang tulong na nakuha yan sa Bureau of Immigration. Kaya nga may nagkatanggalan dyan Kaya nga may mga alam nyo na, may mga nasak dyan sa Bureau of Immigration Nakarating sa presidente natin yan na may mga tumulong dyan. And syempre, command responsibility yan o head of agency ang apektado dyan. Meron at meron yan. Rest assured, after ma-finalize any investigation or conclusion, we will submit to committee. Di po namin madidiscredit na part of the investigation is also investigating our own personnel and our own ports of entries and exits. Meron yan. As I mentioned last hearing, there's possibility it's yung escape ay nangyari sa aircraft or sea vessels, but at this time, nakatuon kami sa sea path na pag-escape ng Guo siblings, sabi po ni Manahan. Ako,
tiwala din ako ka-coffee. Naniniwala din ako ka-coffee na sa pamamagitan ng karagatan lumabas yan. Hindi yan sa himpapawid. Kasi, di ba, Pilipinas, coastal country yan eh. Puro karagatan yan eh. O sakay lang yan ng ng yate. O, tulad sa narrative, sakay ng yate, sakay sa fishing vessel, sa ibang bansa, hindi mabilis na. Hindi saka ipaprocess na. Sa dami ng pera nito ni Alice Guo, kaya niyang bumili, magrenta ng kung ano-ano pa. Diba? So, dyan dumaan yan. The National Bureau of Investigation and National Intelligence Coordinating Agency or NICA said they are investigating all angles. Guo admitted sleeping out the Philippines in early July amid threats from individuals she refused to name. She was arrested in Indonesia last month. So, itong si Bato, clarify niya kasi na-mention daw eh. O na-mention itong pangalan na ito. O gusto niyang linisin ang kanyang pangalan na hindi siya. Teka, ano ba yung pagkakasabi dyan? Siyempre, takot din siya eh. Wait lang, hinahanap ko yung mismong conversation nila. Ang sabi naman ng PAGCOR, hindi daw si Bato. Eh siyempre, ang PAGCOR, hindi pa nga verified yan. Hindi pa sila magsabi ng hindi at hindi sila pwede magsabi ng no. Basic naman yun, ka-coffee. Hindi mo pwede sabihin, hindi ikaw yun. Kasi madideduce na, mababawasan na yung mga options. O pag nagsabi ng pangalan, siya ba yun o hindi, syempre hindi niya pwedeng i-confirm yan ng yes or no. Maski yung si Bato, yes or no, syempre hindi mo pwede sabihin yan. Pero ang malinaw, base sa investigasyon, base sa sinasabi, tinanong ni Bato kung nag-meet daw ba sila ni Alice Guo, sabi niya hindi naman daw sila nagkita. Pero dapat imbestigahan yan. Dating PNP chief yan eh. Kaninong administrasyon yan? Administrasyon ni Digong. Kasi hindi tayo pwede basta-basta maniwala na lang sa sinasabi nitong mga to. Kasi tinan mo yung nangyari sa Kibuloy. Yan, lesson learned dito kay Kibuloy eh. Sa kampo ni Kibuloy. Anong sinasabi ni Bato sa hearing na yan? Diba? Wala dyan. Lumabas na kayo dyan. Kasi sabi nila, kung nandyan yan, nahanap nyo na sana yan. Hindi ko makakalimutan yung sinasabi niya ganyan. O, lumabas na kayo dyan. Kasi binungkal nyo na yan dyan. Ang tagal-tagal nyo na dyan. Wala naman kayo nakikita. O, biruin mo. If ever ha, naniwala si General Torres sa sinabi niya ni Bato, di wala si Kibuloy sa kustodiya ng gobyerno ngayon, hindi mapipilitang sumuko si Kibuloy yan o hindi maaaresto yung si Kibuloy na yan kung nakinig itong si General Torres sa sinasabi ni Bato. So sa madaling sabi, hindi tayo basta pwedeng maniwala sa sinasabi ng mga ito dahil merong mga taong nagsisinungaling dyan at hindi exempted dyan ang mga opisyal ng gobyerno. Ay nako, alam na, kanya-kanyang proteksyon na ito ka-coffee dahil lumalalim na itong investigasyon ng Pogo. Yung iba nga ayaw na magpakita dyan eh. Si Harry Roque hindi na dumadalo sa pagdinig na yan. Kasi may matuturo at matuturo dyan na mas mataas pa kay Guo. Dating mataas na opisyal ng gobyerno. Matuturo at matuturo dyan na tumatanggap yan ng kita. Parte ng kita, ng kinikita ng Pogo na pupunta sa kanila. Eh diba? Sa mga initial investigations, lumalabas na yung pinapambayad na reward sa tukhang galing sa Pogo. Sino ba yung nagtukhang na yan? Kaninong project ba yung tukhang na yan? Hello, PNP De La Rosa Chief yan. PNP De La Rosa. PNP Chief De La Rosa. Baliktad pa. O, kaninong tukhang yan? Kay Bato yan at kay Digong. O, parang connected Baka circumstances lang. Sasabihin na naman nila yan, circumstances lang yan. Siyempre, hindi yan magkikita ng silat sila. Siyempre, may mga dami yan. May mga bagman yan. O siya, sige. Anong say ninyo dyan, ka-coffee? Comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa ng iba nating mga ka-coffee. Ayan, nasa Facebook po ba kayo? At di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, please like and follow sa Facebook. At kung kayo naman nasa YouTube, please click lang po na subscribe na dyan po sa baba. At hit nyo na rin yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Ingat kayo ka-coffee, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!